Paano ba? 8 ways para maging attractive kay crush. Shoutout to Nema Blessings, Cherian Apruebo, Adeline Lucena, and Emily Nacolador. For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and leave a comment down below. Please also like our Facebook page, facebook.com/paanobachannel. Let's start the video. Way number 1. Maging attractive at confident. Isa sa mga epektibong paraan para mapansin ni crush ay ang pagpapabuti ng pisikal na itsura. Aminin man natin o hindi, malaki ang nagiging factor ng physical appearance natin para maging attractive tayo. Sikapin mo maging presentable ang iyong itsura. Kung gusto mo talagang mapansin ka ni crush, kinakailangan mo minsang lumabas sa iyong comfort zone. Gawin mong kaakit-akit ang itsura mo, matuto kang mag-ayos, magsuot ng mga damit na sa tingin mo ay akma sa iyong kulay at ang iyong hugis. Ayusin mo ang buhok dahil sa hairstyle na tingin mo ay babagay sa iyo. Pero magagawa mo lang ang lahat ng pagbabagong ito kung confident ka sa sarili mo at gusto mong mag-improve bilang isang tao. Kung may tiwala at kumpiyansa ka sa itsura mo. Tandaan, kahit naman anong suotin mo, ano pang hairstyle ang subukan mo, kung mahiyain ka naman, baliwala rin ito. Ikaw ang magdadala ng iyong sarili. Way number 1. Maging attractive at mas importante, maging confident. Way number 2. Maging mabait at palakaibigan. Wala nang mas a-attractive pa sa taong alam kung paano makitungo ng maayos sa kapwa-tao. Kapag lagi kang nakasmile at parang good vibes lang, madali mong makukuha ang atensyon ng mga tao at maging ang crush mo. Kung makikita nilang magaan ang aura mo, pipiliin nilang makipag-usap sa'yo. Nakakadagdag pogi o ganda points kapag friendly and approachable ang isang tao. Hindi ka magugustuhan ng mga tao at lalong-lalo na ng crush mo kung palagi kang galit o namemerwisyo ng ibang tao. Kahit anong ganda pa ng panlabas mong itsura, kung pangit naman ang ugali mo, ay baliwala rin ito. Kaya kung gusto mo talagang maagaw ang atensyon ng crush mo, siguraduhin mo na mag-iiwan ka ng magandang impresyon sa kanya. Hindi lamang sa panlabas kundi maging sa panloob mo. Huwag mong ipagdamot ang mga ngiti mo. Way number 2, maging mabait at palakaibigan. Way number 3, maging interesting at huwag boring. Kung ikaw ang tipo ng taong kontento na sa ordinaryo at paulit-ulit na takbo ng bawat araw na dumadaan, hindi ka talaga magkakaroon ng tsansa na mapansin o madiskubre ng crush mo. Kung ikukulong mo ang sarili mo sa paulit-ulit mong bahay, school, bahay, o work, bahay, work routine, malamang na magiging boring talaga ang dating mo sa ibang tao. Magustuhan ka man ng crush mo sa umpisa, eventually over time ay mabobore din ito sa'yo. Sino ba ang nagkakagusto sa taong boring? Kaya naman para maging kapansin-pansin ka at magustuhan ka niya, gawin mong interesting ang buhay mo. Ika nga nila, get a life and live it well. You only lived once, so make the most out of it. Huwag kang matakot na mag-explore ng mga bagay-bagay. Maging passionate ka sa mga bagay na ginagawa mo. Mas mapapansin ka ng crush mo kung marami kang pinagkakaabalahan sa buhay. Siguradong may impress siya sa'yo kung nakikita niyang may talento at skills ka. Maaari ring parehas pala kayo ng hobbies, music, o kung ano pa man na maaaring magatid sa inyo ng instant connection. Way number 3, huwag maging boring, maging interesting. Way number 4, matutong lumande. Pag-usapang pormahan kay crush, malaking bagay talaga ang pagkakaroon ng lakas ng loob. Maaaring hindi maganda ang masyadong pagiging mahiyain at torpe, pero hindi rin naman maging magandang straightforward at honest ka dahil maaaring questionin nito ang iyong intensyon. Halimbawa, kung agad-agad mo namang sasabihin sa crush mo na patay ka sa kanya, hindi natin sigurado, baka mailang at matakot siya sa'yo. Pero kinakailangan mong mag-iwan sa kanya ng impression na single ka at available. At syempre, kailangan mong magpakita ng konting interes sa kanya.
Isang paraan para magawa ito ay sa pamamagitan ng pagfa-flirt o paglalande. Pero tandaan, ito ay isang skill. Pinaglalaanan nito ng oras para ma-master mo. Sadyang mahirap matutunan ang sining ng panlalande at pangaakit. Pero ang isa sa mga pwede mong gawin ay harut-harutin mo siya tuwing magkausap kayo. Asarin mo siya sa tuwing may pinag-uusapan kayong dalawa. O di kaya'y epektibo rin ang pagpapatawa sa kanya. Maging ang pagtingin ng diretso sa kanya. Ang eye contact tuwing magkausap kayong dalawa. Way number 4. Flirt, flirt, flirt. Before we continue, kailangan mo ba ng pera? Mag-apply na sa Finbro. Mabilis lang mag-apply at mabilis rin ma-approve. Mababa pa ang interest. 0% interest rate from 5,000 pesos. Click the link in our description box to apply. Mag-Finbro na. Balik po tayo sa way number 5. Matutong mag-play hard to get or magpakipot. When we tell you to play hard to get, hindi lang naming sinasabing mag-inarte ka at magpa-importante para lang hindi ka masabing easy to get. Mapababae o mapalalaki man ay pwede maging effective ang style na ito. Kahit na mas katanggap-tanggap sa kultura natin na maging hard to get o pakipot ang mga babae, may karapatan rin naman maging ganito ang mga lalaki. Simpleng reverse psychology lang ito. Ipakita mo lang sa kanyang hindi ka asong habol ng habol sa kanya. At magugulat ka na lang dahil days or weeks after, siya na tong naghahabol sa'yo. Kahit sa mga may relasyon na, golden rule rin naman na huwag maging laging available sa iyong partner. Kasi merong kakaiba sa taong laging busy at nagbibigay ito ng pagiging mysterious na nagpapanatili sa isang tao na maging interesado sa'yo. Magandang test rin ito para malaman mo kung hanggang saan o hanggang kailan makapaghihintay ang isang tao para sa'yo. Way number 5. Matutong mag-play hard to get. Way number 6. Kilalanin mo siya ng lubusan. Kung talagang determinado kang mapansin ni crush at magustuhan ka niya, mag-effort ka na kilalanin niya. Subukan mong alamin ang mga maliliit na detalye tungkol sa kanya. Mahalagang makilala mo muna siya ng mabuti para alam mo kung ano talagang pinapasok mo at para na rin sigurado at buo ang loob mong i-pursue siya. Pwedeng mag-research ka ng mabuti tungkol sa kanya, i-stalk siya sa Facebook o kaya naman makipagkaibigan sa kanya. Magandang foundation ng isang romantic relationship ang friendship, kaya wala namang mali sa pakikipagkaibigan sa iyong crush. Malalaman mo kung ano ang mga gusto at ayaw niya, ano ang mga libangan niya, ano ang nakakapagpagalit at nakakapagpasaya sa kanya, at maging kung ano-ano pang impormasyon na makakatulong sa iyo na sobra sa paghahanap pagkakapareho ninyong dalawa. Way number 6, kilalanin mo siya. Way number 7, be a friend at makinig ka sa kanya. Bukod sa pagiging attractive, mayaman, mabait o kung ano-ano pa, hindi rin natin maitatangging plus, pogi o ganda points talaga kapag maaasahan at mapagkakatiwalaan ng isang tao. Sa mga pagkakataong parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa, wala talagang tatalo sa isang shoulder to lean on. Kaya naman, kung willing kang maging shoulder to cry on o kaya naman maging simpleng tagapakinig lang sa crush mo, for sure, maa-appreciate niya yon. Pero syempre, gawin mo lang ito dahil willing ka at gusto mo lang talaga makatulong, hindi para mag-take advantage. Huwag mong abusuhin ang pagiging vulnerable ng isang tao. Kapag masincere ka sa pagiging isang dependable friend sa kanya, mas malaki rin ang chance na ma-develop siya sa'yo. Way number 7, be a friend at makinig ka sa kanya. And way number 8, ikaw na kaya ang mag-first move. Kung feeling mo ginawa mo na lahat pero wala pa rin, kinonsidera mo na bang mag-first move sa kanya? Baka naman kaya walang nangyayari kasi wala ka pa talagang ginagawa para malaman ni crush yung nararamdaman mo. Tanungin mo ang sarili mo, natatakot ka bang ma-reject, mapahiya, ma-friendzone? Kung oo, baka naman iyan mismo ang humahadlang sa'yo para i-pursue ang love interest mo. Paano mo naman malalaman kung hindi mo susubukan? Kagaya nga ng laging nating naririnig, mas madalas mas okay pang magsisi sa isang bagay na nagawa na kesa naman manghinayang sa isang bagay na hindi mo nagawa. Kaya huwag matakot mag-first move. Maraming salamat sa pagnood. Please like this video and subscribe to the Paano Ba channel and like our Facebook page, facebook.com/paanoba channel. Mahiling mag-travel?
Mag-Klook na! Get Klook Pass up to 45% off sa Boracay. One pass for multiple attractions. See the description box for our link below. And don't forget to like our page. Maraming salamat po! For topic requests and shoutout requests, please like this video, subscribe, and comment down below. Maraming salamat and see you in our future videos.